Yes. Hallelujah. Good morning dito sa lugar ng Europe. Sa iba't ibang parte ng Europe. Magandang umaga. 8 minutes ay 12 o'clock na, kaya tanghali na. So, habang kayo ay kumakain ng inyong lunch o makinig kayo sa message na ito, or just lend me half an hour upang marinig nyo yung message today. Welcome once again, especially lalo na sa Pilipinas. Good evening. At welcome sa ating Fundamental Truth of Jesus Christ Worldwide Ministry. Ito po ay non-sectarian, full gospel church, non-denominational full gospel church. Wala po kami itinataas ditong ibang reliyon o wala po kami itinataas ditong reliyon, kundi ang itinataas natin po dito ay walang iba kundi ating Panginoon Kristo. We follow the book of Matthew chapter 28 verse 18 hanggang 20, mag-disciple, mag-preach ng gospel, mag-improve, mag-develop ng mga rightful servant of God or mga ambassador ni Lord, sabi doon sa Matthew chapter 14, doon sa ating dineclare ng Lord sa ministry pong ito. Glory to God. At muli, hayaan nyo na makapagbahagi po ang inyong lingkod ng salita ng Diyos, makapagbahagi sa atin na magbibigay sa atin ng message na nais na i-share sa atin ng Diyos upang mabigyan tayo ng kalakasan, maunawaan natin yung mga nangyayari o what happened, ano ang gagawin natin, ano yung dapat nating i-stand, lalo na sa panahon na ang panahon ngayon hindi bumubuti kundi lalong nagkakaroon ng kaguluhan sa ating paligid. But the most important here, ang pinakamahalaga sa atin ay we will stand our faith to the Lord Jesus Christ. Today, ang message po natin today, please join me in the book of Romans chapter 5 verse 12 and 1 Corinthians chapter 15 verse 21. Dito po yung ating verse na nais na ipahayag sa atin ng Diyos in the life of Apostle Paul. Okay? So sa Romans chapter 5 verse 12 and 1 Corinthians chapter 15 verse 21, the title of the message today is the cause of suffering. The cause of suffering. Sabi po sa Bible, sa Romans chapter 5 verse 12, when Adam sinned, sin entered the world. Adam's sin brought death. So death is spread to everyone, for everyone sin. At nagsabi pa sa 1 Corinthians chapter 15 verse 21, so you see, just as death came into the world through a man, now the resurrection from the dead has begun from another man. So sa oras kong ito ay each person o lahat ng nilalang sa mundong pong ito nakakaranas ng suffering. Wala pong exemption dito. At ang sabi sa Romans chapter 5 verse 12 ay the moment Adam sin entered the world. Kaya ang sabi ng Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Sabi dito, for all have sinned and fall short of the glory of God. So, the moment na isang nilalang isinilang dito sa mundo, siya'y nababalutan ng kasalanan sa pamamagitan na namana natin kay Eva at Adan. So, hindi ibig sabihin ay sisihin natin si Adan o si Adam doon sa nangyayari sa atin ngayon. Hindi natin pwedeng i-blame, kundi dito ipinaunawa sa atin na lahat ay no one is righteous in the eyes of God, but for the glory of God. Ang sabi doon sa 1 Corinthians chapter 15 verse 21, sabi doon sa text,
So you see, just as death came into the world through a man, now the resurrection from the dead has begun through another man. And for the glory of God, hindi pala hinayaan ng Diyos na mawalan tayo ng pag-asa. Without the resurrection of our Lord Jesus Christ, without our Lord Jesus Christ get to the cross of Calvary, kung hindi siya bumubadas dito sa lupa, our life is worse. Everybody suffer, everybody nakaka-experience ng suffering. Okay? Pero sabi rito, suffering is a product of the fall. A consequence of human sin against God. Amen. So, suffering is in our life because we are living in a broken world. Hindi ko sinasabi na exempted ang mga Kristiyano o ang mga mananampal. Lahat ng nilalang dito nakakaranas ng suffering. Even our Lord Jesus Christ. Sabi dun sa Hebrew chapter 4 verse 15, lahat ng klase ng suffering, trials, difficulties, naranasan na ng Panginoon sa Kristo. Kaya nga naunawaan niya kung ano ang nararanasan natin sa ating buhay. Yung ating suffering, yung ating difficulties, yung ating problema. All we have to do is draw near to God and He will draw near to you. Amen. Kaya nga, sabi ko, suffering is in our life because we are living in a broken world. Kaya, most na nagsasuffer ay yung mga tao na very humble, honest, yung mga tao na tama ang puso, at ang ginagawa naman ng mga evil heart o evil people, nagtake advantage doon sa mga tao na alam nila na kayang-kaya nila. Ang isang bansa nagsasuffer, ang mamamayan nagsasuffer because of a wrong choices, wrong decision ng namamahala sa isang bansa. Ang mamamayan nagsasuffer kapag nagkakaroon ng disorder sa government. Nagsasuffer ang church because of money, because of wrong intention, self-intention, yung pang sarili. Nagsasuffer ang karamihan dahil sa minimisuse nila yung authority ibinigay ng Diyos sa bawat isa. Nagsasuffer ang tao dahil minsan ay nananahimik ka, wala kang ginagawa, pero yung mga tao ito, they try to provoke you. They try to provoke that person dahil hindi sila makontento doon sa kanilang pananahimik. They want to prove that they are right, and that person na nanahimik, tumatahimik, hindi nagsasalita, hinahayaan nila ma-provoke, hindi nila naunawaan that they are using by the devil. Ginagamit sila ng demonyo upang ang isang taong ito na righteous, tamang puso, honest, at loyal sa ating Diyos, ginagamit sila upang sila ay mamatay spiritually. Amen. Kaya nga sabi ko kanina, suffering is in our life because we are living in a broken world. And meron pang isa. Some suffering is due to our simple and wrong choices and wrong decision in our life. Kaya nga, but some is due simply to the word being fallen. Kung minsan, nagsasuffer tayo dahil minsan mali yung ating choices, mali yung ating decision,
And ngayon, ang ginagawa natin para i-hide natin yung ating maling decision, maling choices natin, ibiniblame natin sa iba yung nangyayaring suffering sa ating buhay. Wala namang masama o hindi, mas maganda pa nga na ina-unload mo yan. Alam mo si Jesus Christ, our Lord, lagi siya nagpe-pray at nag-aasa Lord, ina-unload niya lahat kung ano yung nasa sa loob niya. Make it sure na inyong kakausapin o yung tao na iyong i-unload, uunawain ang sitwasyon mo. Kaya mostly I share this to my wife and to my son, sa aking mahal sa buhay, dahil nauunawaan nila yung sitwasyon ko. Hindi ako naniniwala na most ng mga leaders ng Diyos, hindi sila nagsasalita in case na they have suffered in the life. Amen. Mas maganda na kung ano yung uniqueness ng Diyos sa iyo, you better do that. Pangalawa, make it sure na yung pagsasabihan mo o yung i-unload mo, i-encourage ka nila. Yung uunawain nila yung sitwasyon mo. Amen. Huwag na huwag kayong mag-share ng inyong suffering, ng inyong trials, ng inyong problema na hindi makakatulong sa inyo. Bagkus, sasabihan pa, awayin mo yon. O sasabihan, alayuan mo yon. Alam mo, ang pinakamabuting tao na makakasama mo, yung kaya kanilang ipagtanggol. Kaya kanilang i-encourage. Kaya kanilang suportahan doon sa vision, yung goal mo sa buhay mo. At kapag ka itong taong ito nandiyan lang sa iyo upang kailangan ka lang nila, you better avoid this person dahil kailangan ka lang nila dahil may pera ka. Kailangan ka lang nila dahil kailangan nila na magamit ka nila for their own purpose. Amen. Mas magandang magsalita ka kaysa i-keep mo yan dahil in the end, ikaw ang magsasuffer lalo niyan. Magkakaroon na sakit sa puso. Magkakaroon ka ng depression. Most of the leaders ng Lord, they battle depression, even David. Sabi ng Bible. But they never give in to that depression. Amen. So, kaya karamihan sa mananampalataya ng Lord sa ngayon o karamihan sa tao nakakaranas ng suffering. Ang question doon, ano ang gagawin mo in case of suffering? You gonna magdi-decide ka na you lose your what you are loving to do, yung mahal na mahal mo na ginagawa mo. Sabi ko nga last time, you gonna stop what you, i-stop mo yung mahal na mahal mo dati, i-stop mo yung ginagawa mo, or you will continue what you're doing in the Lord na masayang masaya ka. Ngayon, may mga question dito na, why do God allow bad things to happen? Bakit ba inaalaw ng Diyos na mangyari yung mga bagay o bad things sa ating buhay? Now, I have a key na nais kong ma-share sa inyo na ito ay naranasan ko, na-experience ko. Kaya alam ng God loves you very much. He wants you. Kaya nga sabi nga doon sa Bible, draw near to God and He will draw near to you. But remember this. Ang Diyos natin, ayaw niya mag-interfere with the consequences of our choices. Ayaw niyang makialam doon sa ating tinatawag na free will. Kaya nga binigyan tayo ng Diyos ng free will, even Adam and Eve sa panahon noon. Hindi nag-interfere ang Lord kay Adam and Eve
doon sa panahon na kinain nila yung fruit of good and evil. At until now, He loves you more. That's why God didn't want interfere with the consequences of our choices. Ayaw niyang mag-interfere doon. Isa pa, if He forced us to make the right decision, it would be impossible for us to grow and reach our divine potential. At kung ang Diyos natin, ituturo niya, wag yan. Hindi yan. Dapat doon. Hindi yan. Dapat ganito. Kung ito ay gagawin ng Diyos sa atin, hindi tayo mag-grow at ma-reach out natin yung ating divine potential na ibinigay sa atin ng Diyos. Amen. Okay? It would be impossible to live by faith in Him and His plan for our happiness. Kaya kapag hinayaan niyang siya mag-interfere, hinayaan niyang ituro niya yung tama, ganito, ginawa niya na tayong robot, hindi tayo mag-grow in faith. May spoil tayo. Kaya karamihan, may mga namimit ako kapag hindi nangyari na something na hindi nasunod, ayun nangyayari, hindi na pupunta sa church, sinisisi ang pastor dahil ganito, nangyari, sinisisi ang Diyos, sinisisi ang simbahan, sinisisi pati yung pastor niya, na which na wala namang ginagawa ang simbahan, wala namang ginagawa ang Diyos, wala namang ginagawa yung kanyang pastor. It is sometimes our wrong decision and wrong choices. Amen. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 3 verse 13, sabi niya, forgetting what is behind, straining forward what is ahead. Ang tingnan mo, huwag mong yung tingnan yung nakaraan, tingnan mo yung piniprepare ng Diyos sa iyo na which na napakaganda. Amen. That is, yan yung isa sa, ito yung mga cause of suffering because of the fallen world. Hindi naman natin mahahayaan na pagandahin ito dahil pagdating natin Panginoon sa Kristo, the second coming ng our Lord Jesus Christ, babaguhin niya lahat ito. Amen. Okay. Now, I have some key why do Christians suffer. Okay. I have a key for that na bakit may mga mananampalataya ng Lord that experience suffering? Why do Christians suffer? I have 7 key. 1. A lack of word knowledge. A lack of word knowledge. Kakulangan sa salita ng Diyos, kakulangan sa pagbabasa ng Bible, kakulangan ito dahil ang sabi ng Bible sa Psalm 119 verse 105, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Amen. Kaya napakahalaga sa atin, constant yung pagbabasa natin ng Bible. Sa pagbabasa, meditate the Word of God. At karamihan sa Christian, sa suffer, ano nangyayari? They stop. Nag-i-stop na sila, namamatay na yung spiritual nila, and in the end, bumababa yung spiritual, namamatay na ito. Babalik na sila sa makamundong ginagawa nila. Isa pa, disobedience. Alam mo nang mali, gagawin mo pa. Alam mo nang hindi dapat, gagawin mo pa. Why? Kasi gusto mo masunod yung gusto mo. Amen. You know your heart that there's something wrong there. Alam mo naman na hindi mo dapat gawin. Bakit? It is your choices. It is your decision. Amen ba? Kaya sabi ko nga last time sa Proverbs 29 verse 18, ang isang tao, walang laman ang siya ng salita ng Diyos, hindi niya alam ang kanyang gagawin. Disobedience. Anong nangyari?
Let us obey what God's command. Number 3, to purify and test our faith. To purify and test our faith. Hinahayaan ng Lord na magkaroon tayo makaranas tayo ng suffering, trials, and problems upang ma-purify tayo at i-test niya kung hanggang saan ang pananampalataya natin sa Kanya. Amen. Are you going run away for your calling? Or are you going to continue even in times of suffering, difficulties, trials, and problems in life? Magpapatuloy ka sa ginagawa mo, sa buhay mo sa Lord. Number 4, a need for brokenness. A need for brokenness. Sometimes, nakakaranas tayo na broken heart tayo. Doon sa mga taong inaasahan natin, doon sa ating mga kaibigan, kakilala, pamilya. Hinahayaan ng Lord upang baliin niya tayo sa ating pride. Nagiging mayabang tayo, nagiging proud tayo dahil kompleto na tayo, o dahil you feel you're right, you feel that you better to that person. Mag-ingat kayo na minamaliit nyo ang isang tao. Mahirap mag-ingat kayo na magmaliit porque ganun lang siya or porque ganun siya ganun lang yung trabaho niya. Be careful. Baka mamaya itong tao ito mas blessed pa sa'yo. Amen. Mataas nga ang posisyon mo sa trabaho. Maganda nga, ikaw nga yung may authority sa lahat. Pero hindi mo nakikita kung paano siya sinumahan ng Lord. Remember David and Saul. Pero mo si Saul, king na. Si David, alala niya, tagatugtuglaang siya. Pero kinaingitan siya ni Saul, pero yung may nakatulong siya, yung nag-battle kay Goliath. Idipit Goliath. Pero ang ginawa ni Saul, dahil nakikita na mahal siya ng mga tao, natutuwa ang mga tao sa kanya, nainggit ito porque may authority ang ginawa niya. Sa halip na itinuring niyang kakampi, itinuring niyang kaibigan, at sa halip na nireward niya, sa halip na biniles niya, ang ginawa, itinuring niyang pangkaaway at ipinapapatay pa siya. Marami sa panahon ngayon na ang nangyayari, nakatulong na. Hiningan mo ng advice, in-advise ka, in-improve ka, dinivelop yung leadership mo. Pagkatapos hindi, dahil lang doon sa isang tao dahil madadagdagan ka ng miyembro o dahil doon sa tao na yun na potential o ang ginagawa mo, dinown mo na yung isang tao na yun and then nakalimutan mo na yung naitulong sa'yo, nakalimutan mo na yung ginawa niya sa'yo and pagkatapos isa ka rin na rin palang naninira sa kanya. Amen. Ikaw na nakararanas na yan, maaaring may gustong gawin sa iyo ang Diyos. Binabali niya yung isang bagay na hindi makakatulong sa iyo. Amen. Number 5, to build compassion. Compassion is important to each one of us. Bakit? Yan ay healthy sa ating lahat. Maganda yung meron kang kaibigan. Basta't piliin mo lang yung mga tamang kaibigan, yung tamang kasama. Dahil ang kaibigan, kapag kayo pagtatanggol, o ang kasama mo, lalo na sa ministry, ay yung kaya kanilang samahan, kaya kanilang samahan doon sa destiny na isipagawa ng Lord, ito yung mga tamang kasama sa iyong buhay. Pero itong mga taong ito, tinitignan nila yung failure mo, tinitignan nila yung kahinaan mo, tinitignan nila yung kakayanan mo, minamaliit ka niya. Avoid these kinds of people. Yung mga tao na kaya kang ipagtanggol, suportahan yung vision mo, suportahan yung goal mo, suportahan yung dreams and goals in life mo,
ito yung mga tao na magandang kasama. Maaaring sa ngayon na hindi mo pa sila nakikita o hindi pa dinadala ng Lord, maaaring may right time, si Lord, may right time para itong dadali ng Lord yon in times na alam niya na hindi kayang-kaya mo. Sabi ng 1 Corinthians chapter 10 verse 13, kapag hindi mo na kaya yung suffering niya, pag hindi mo na kaya yung sitwasyon na yun, magpapadala ng Lord ng instrumento upang ikaw ay iangat doon sa sitwasyon mo. Upang alisin ka doon sa sitwasyon na nararanasan mo. Hindi niya iaalaw yun. Amen? Kaya mahalaga yung fellowshipping, sabi ng Book of Hebrews. Okay? Healthy yun sa ating sarili. Meron kang ka-fellowship, meron kang kausap. Healthy yun. Ha? Healthy yung may nag-i-encourage sa'yo. Healthy yun. Hindi healthy yung ikaw ay nagsasarili. Hindi healthy yung sineset apart mo yung sarili mo sa mga tao. Healthy yung makipag-communicate ka, healthy yung makipag-fellowshipping ka, dahil yun ay ikabubuti ng iyong spiritual ng iyong health. Amen. Number 6, to encourage others. Sometimes, and most of the Christians suffer because wala na nag-i-encourage sa kanila. Kaya sabi ko kanina, hindi healthy yung ikaw ay walang fellowship. Kailangan merong nag-i-encourage sa iyo at nag-i-encourage ka, nag-a-advise ka. Kaya karamihan nadi-depress kasi sineseparate nila ang sarili nila sa karamihan o sa fellowshipping. Amen. And lastly, because of the Word. Because of the Word. Minsan, yung sa pagsasalita natin, hindi tayo nag-iingat. Amen. Kaya nagsasuffer ang isang mananampalataya ng Lord kapag nananalangin, lumalapit sa Diyos, sa halip na to please God, nilalagay sa box ang Diyos. Amen. Salita ka na, salita, may gusto pa lang sabihin ng Diyos sa iyo, ikaw ay puro salita, puro panalangin. Kung ikimanalay, sometimes, still, hayaan mo magsalita ang Diyos sa iyo. Kaya nga, mahalaga yun, nagme-meditate ng Word of God, nagme-memorize ng Word of God, kung saan ang pagbabasa ng Bible, at nang sa gayon, kapag nanalangin ka, kapag nanahimik ka rin sa pananalangin mo, ang Diyos ay nagsasalita through His Holy Word. At sa oras na ito yung mga bagay na naisituro sa atin ng Diyos. Cause of suffering. Hallelujah. Kaya sa oras na ito, if you experience suffering right now, ito yung mga nangyayari sa ating suffering. Kakulangan sa pagbabasa ng Bible. Maybe there's a sin that it need to ask God for forgiveness because God is ang Diyos natin. Lagi siya nagpapatawad, pero kailangan yung pagpapatawad na yun, hindi mo nagagawin yung ginagawa na bagay na yun. To purify and test our faith, a need for brokenness, to build compassion, to encourage others because of the Word. That's why suffering is the cause of the broken Word and our wrong choices and our wrong decision. Pero huwag ka mag-alala, kapatid. If you experience suffering, God will never leave you or forsake you. Akala mo doon sa suffering mo, iniwan ka na ng Diyos. Akala mo sa suffering mo, ang Diyos hindi ka niya, pinabayaan ka na niya. No. God is right there with us. Amen. Kaya the moment
na nagkaroon ka ng personal relationship kay Lord, na encounter mo si Jesus sa iyong buhay. Tapos na yung Romans chapter 3 verse 23, kaya hindi ka na namumuhay doon sa Paul, all have sinned and fall short of the glory of God. Kaya nga mayroong Romans chapter 8 verse 1. There is now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. There is now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Kaya yung mga tao na yon, na palaging kinakalkal, palaging tinitignan yung mga nakaraan mo, nakaraan na yon. Itong mga taong ito, hindi sila makalaya doon sa mga nakaraan nila. Yung nakaraang nakita sa iyo, iba ka na ngayon kasi wala nang condemnation. Sa amin na Romans chapter 8 verse 1. Nandoon pa rin sila sa Romans chapter 3 verse 23. Amen. Kaya ikaw kapatid, mabless ka. Ikaw ang blessed, hindi sila. Yung mga taong ikaw ay minamaliit, tinitingnan yung nakaraan mo, kung ano yung ginawa mo, bakit sila ba perfect? Amen. Kaya kapatid, huwag mong pinapansin yung mga tao na ini-small ka. You know? Dahil ang Diyos natin, mahalaga kung anong pagkakakita niya at pagtingin niya sa iyo. God loves you more. At hindi ka niya iniwan, pinabayaan. Kaya until now, nabubuhay ka. Nakakahinga ka every morning. Merong bagong fresh na life na ibinibigay sa ating lahat. Amen? So sa oras na ito, tayo manalangin. Father, thank you for the message. Salamat sa message about the cause of suffering. Through your God, we're no longer na kami ay makasalanan, kundi kami ay righteous na sa inyong harapan dahil binigay niyo ang buhay mo, binigay mo sa krus ng Kalbaryo. Through your precious blood, we're cleansed. At ay mo, Diyos, yung kapatid namin ito, nakarinig ng message na ito. Ay mo, Diyos, na makalaya sila sa kanilang suffering right now. Makalaya sila sa kanilang kinalalagyan. Ay mo, Diyos, na sila ay patuloy na paglingkuran ka, patuloy na lumalim sa pananampalataya sa inyo. Para nang sa gayon, makalaya sila sa kanilang kinalalagyan. Poverty, sickness, and diseases by the blood of Jesus. Linisin mo po ito ng inyong banal na dugo. Sa pangalan, they are healed. Because you are the healer. Nothing is impossible to you. Everything is possible to you, Jesus. Ayaw mo, God, sa oras pong ito, lahat ng nangyari sa buhay nila, part of learning, part of growing in their life. Thank you, Lord. Bless mo lahat pang mangyayari, gagawin namin sa buong araw ko ito. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Maraming salamat po. Thank you very much sa inyong time. God bless you. At sa oras pong ito ay muli tayo magkita-kita sa susunod na linggo. Thank you. God bless po.